Well, unang-una, Sarah, ito si Juan Gomez de Liaño. Paborito ko to. Isa sa pinaka-paborito ko na gwardiya ito sa UP. Nakita ko maglaro, high explosive player, mahusay, kompleto. Pero dapat tandaan din natin, especially mga taga-subaybay nitong sport talakan natin, na si Juan Gomez bata pa. Bata pa ito, and for a young guy like him na inopera ng Japan B-League as an import, it's always a welcome welcome invitation kahit sinong player basta ginawa kang import. Tapos secondary na lang yung salary na inoffer sa kanya. And pangalawa dito is yung siyempre yung experience niya overseas. Bibihira lang yung binibigyan ng ganyang pagkakataon na makapaglaro sa ganong high level ng basketball as an import. So sa akin, hindi mali. Hindi mali yung pagpunta niya sa Japan. But there are a lot of questions doon sa pagpunta niya ron. Siyempre sa ibang mga kahenyo natin sa basketball kasi may mga questions kasi na is he fundamentally equipped to go there as an import? Iba yun kasi bata ka. Expectations are very, very high. Mataas yun. Basta import, they look up to you as sometimes lifesaver ng team, sometimes change, anong tinatawag nila? Yung game changer ka, dependable ka, they can go to you sa crucial situations pagka sinabi mong import. So, syempre, ganun ang mga pressure na nakaatang sa'yo. So, syempre, because yung pag-release sa kanya nung team niya sa Japan, it doesn't mean na pauwi na siya dito. Pwede pa rin naman niya i-explore yung mga other teams sa Japan. Baka meron pa siyang ibang offer na interesado sa posisyon niya kasi may duplication of roles doon sa pwesto niya rin sa team. Tatlo sila nagro-rotate na gwardiya. So, yon medyo problema talaga yon. Hati-hati talagang minuto. Tapos, yung isa pa, syempre, matagal na rin ata yun doon. So, magkakaproblema talaga. And yung offer sa kanya, yung PBA option sa kanya naman is a purely hindsight. Yung sinabi nilang, what if? Sana hindi ka tumuloy ka sa PBA. Ang question din naman doon sa mga nagsasabi noon, paano kung naging successful siya like Kiefer and Terdy sa Japan? Wala ka tayong pinag-uusapan ngayon, di ba? Yun, good gamble pala yun, di ba? So sa akin lang, you don't think twice pag may mga ganong offer sa'yo. Yun lang talaga, ang crucial talaga dyan is are you ready physically, emotionally, psychologically? Kasi wala ka mga personal coach doon. May language barrier doon. At mag-isa ka. At saka hindi mo alam yung siyempre kahit paano nandun pa rin yung adjustment period. At tapos ikaw bata ka, go ka lang ng go. So pero ang upside nito is puro sa kanya. Since bata ka, malaki pang adjustment mo. So he has nothing to worry about. Kung hindi man, bumalik man siya dito, yung worst situation, okay pa rin yun.